Sa TV5. Madalas nating mabasa sa dyaryo o mapanood sa TV si Mother Lily Monteverde. Pero may bahagi ng kanyang buhay na nakatago sa madla. Pinasilid na sa amin ang bahaging iyon ng kanyang buhay. Mahilig siya sa musika at nangongolekta siya ng mga Buddha sa isang malapalasong tahanan. Malayo sa mga ingay at intriga ng show business, ang pagtugtog ng piano raw ang isa sa mga kinahiligan ni Mother Lily. Ang tahanang ito na laging puno ng musika, unang tinirahan ni Mother Lily at ng kanyang pamilya noon pang 1974. Sino po nagdisenyo ng bahay? Design? Well, of course, I do the design. But of course, the architectural. This is, second time, renovation. Bakas na bakas sa kanyang tahanan ang kulturang Tsino at ang mga palamuting kadalasang nakikita sa mga bahay-opisina ng mga Tsino. Kagaya na lang ng kanyang koleksyon ng mga Buddha. How did you collect all the... Well, these are all. Sometimes when I go abroad, I see things. Collection. So binibili niyo na lang sa... So maganda yung sinabi niyo sa akin kanina na naniniwala kayo ng konti sa feng shui pero it's more of you trust God. Mas okay na paniniwala. Yeah. Sa kabila ng mga pampaswerte, taimtim daw ang paniniwala niya sa Diyos at sa mahal na Birhen. Sa ikalawang palapag ng kanyang tahanan, makikita ang dalawang malaking imahe ng Our Lady of Manaoag. Meron kayong Mother Mary. Our Lady of Manaoag. That's what I have two. Meron kayong devotion kay Mama Mary. Meron. So talagang lahat ng mother connection, no? Maraming ang biyayang ipinagpapasalamat si Mother Lily. Kasama na rito ang tinuturing niyang pinakamalaking biyaya ng Diyos sa kanya, ang kanyang 5 anak. Siyempre gusto kong malaman kung papaano maging isang ina ang isang Mother Lily. You know, in this house, we live together. All of us. Nandito kayo lahat? We are in one room. So kahit po nag-asawa na sila, Yes. gusto nyo nandito sila? Yeah. Decision nyo na ninyong mag-asawa? Yeah, but even it's not coming from my decision. Talaga, I really so proud of my family. They're so loving. Ibinahagi sa amin ng pangatlong anak ni Mother Lily na si Rosel kung paano maging isang nanay ang ina ng Regal Films. Very strict when we were growing up. We need to be awake at a certain time, do our homework, and she really always managed what we eat. So, pati vitamins, milk. At ngayong sumunod sa yapak ni Mother Lily si Rosel sa pagiging producer, hindi pa rin daw nagbabago ang kanyang ina sa paggagabay sa kanya. I need to get her advice, especially for budget or sometimes when there are problems that arises. Pero most of the time, it's really, she leaves me alone, independent in some decisions. But in some decisions, we decide together. Katuwang ni Mother Lily ang kanyang asawa na si Remy sa pagpapalaki sa kanilang mga anak. Habang lumalaki ang mga anak ni Mother Lily at Remy, sabay naman nilang itinaguyod ang Regal Films. Paano niyong nagawa ng paraan na maging mother din dito sa household ninyo? What we focus more is family than business. If you don't have a good family, what can you work? How can you do business? Di ba? Ang ilaw ng tahanan ng mga Monteverde, isang maimpluwensang mother sa larangan ng pelikula. Pero ang kanyang tagumpay, hindi raw nasusukat sa dami ng parangal na kanyang inani, kundi sa mga taong nagmamahal sa kanya at tumulong sa pagkamit ng kanyang mga pangarap. I'm very at peace. I don't know how will I say. I should thank God and to thank my
my children, my husband, and also mga legal babies. Ganun na. Ang laki ng sinuporta sa akin.